Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na't sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good afternoon mga kapatid. Happy Wednesday. It's Wednesday today. Good afternoon po. At magandang gabi rin po sa ating mga kapatira na patuloy na nagsusubaybay sa ating everyday live stream, sa ating Wednesday Bible study, sa ating Sunday fellowship. Thank you Lord po. At una po sa lahat, binabati ko po muna ang may mga kaarawan ngayong araw na to. Today is your birthday, brothers and sisters. Sabi po dito si Sister Antonia Micaela Bacani. Parang ano na banggit dito ay puro mga kamag-anak ni Minister Jeff at Minister Ariel Borja. Batiin ko po isa-isa mga kapatid ha. Happy birthday. It is your birthday today, Sister Antonia Micaela Bacani. Apo ni Sister Linda. Ay! Inang Reyna Tamanghari, ang inyong apo, Sister si Antonia Micaela Bacani. Happy birthday po. Sister Mary Jane Alangkilan, na anak ni Sister Vicky Alangkilan ng Kalawan Prayer Group. Sister Leonie Oler Ernie, kamag-anak din ni Brother Jeff na taga Mendez. Happy birthday po mga kapatid. Si Nanay Lina, Sister Lina Santos. Ayan. Kamusta Sister Carmen ng Santa Ana Prayer Group? Happy birthday, Nailina. At si Sister Nori Salazar ng Mendez. Happy birthday to you. Hindi na po ako babagsak. Alam ko na
Alam nyo na yon. Wala pong bagsakan ngayon, mga kapatid, ha? At belated happy birthday din po kay Brother Alan Bacani. Biruin nyo, parang isang pisa talaga to, puro mga Bacani. Salamat sa Diyos. At happy birthday din po kay Sister Walda Abueme. Ito po yung friendship ni Sister Odette. Nasaan po Sister Walda ngayon? Sa ibang bansa. Ayan. Tunay nga naman, sa lupalop ng mundo, ang Comfy family na andyan po, mga kapatid. Sister Walda, thank you for watching. Ayan, happy birthday, Sister Walda Abueme. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating mga greetings, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, good afternoon po, Sister Nor Kalingasan. Good evening po, Comfy family. Thank you, Lord, for watching po. Sister Boyet Ceremonia, good evening po. Brother Boyet Ceremonia. Ayan, Sister Mau Datu, good evening po. Thank you po. Hello din po. Thank you for watching. Ayan, Sister Karen Beltran. Thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat sa Diyos. At Brother Jeff, congratulations, Borhak Kids sa atin po. Sila po, mga kapatid, yung anak po ni Minister Jeff at saka ni Sister Marichu, ang first nanalo ng ating Christok Tuesday. Ayun, mga kapatid, yung kung napanood nyo, biro nyo, 1,933 ang kanilang support. Biro nyo, nakita ko, yung mga kamag-anak na ipinasa pa sa kamag-anak, share sila po ang nanalo. Hindi po ito, mga kapatid, sabi nga'y pagalingan or paramihan ng, ito po ito encourage our friends, our neighborhood, na makita po, sabi nga, kung ano yung may bibigay nating service sa Panginoon. Tunay nga po, bata pa lang nagagamit na sa gawain ng Panginoon. Thank you, Lord, yan, Brother Jeff at Sister Marichu. Patuloy po na nagpapagamit sa ating Panginoon. Sister Luz, Sister Minda Lopez ko, ayan, good evening po. Sister Rosie Magtibay ng Tumalim. Sister Pauling, Nanay Pauling Asansa, good evening po. Sister Joy, kamusta po kayo dyan? At Sister Gemma Balester and Brother Alan, thank you for watching po. Taga Los Baños, Laguna. Salamat po. Mami Glo Garcia, happy birthday po. Ayan, thank you for watching. Napanood ko po yung bati sa inyo ni Kiray. Biruin nyo, Nay Glo. Sana kumusta nyo? Hello, Kiray. Ayan, kung sino nakakakilala kay Kiray. Ayan. Snowfield, thank you for watching. Ayan, Sister Angie, Brother Mike, Sotomango, thank you for watching. Minister Ray, kailan uli kayo bibisita? After MECQ. Thank you, Lord. Sister Norm, wow! Sister Norma Lacambra from Isabela. Good afternoon po, mga kapatid from Isabela. Sister Norma, malapit na uli kami pumunta sa inyo after 2 years. Thank you, Lord, sa Isabela. Excited po kami dahil, mga kapatid, sa totoo lang po, yung mga pagtanggap ng ating mga kapatid sa mga manggagawa, imagine niyo po, yung bahay nila na taos-puso nilang ipinagkakalob, ipinagagamit. Parang kami na po talaga yung may-ari ng bahay. Kaya nakita po nila ang susi kung paano sabi nga, sa pagtanggap sa mga manggagawa. Thank you, Lord po, Sister Norma Lacambra. Ayan, thank you, Lord. Sister Beth Marasigan, thank you for watching po. Sister Ana Pehi Riales at si Sister Annie Pehi is watching with us. Thank you, Lord po, Sister Annie Pehi. Ayan, salamat po. Sister Marisa Ochi. Ayan, Sister Marisa Ochi. Bayaan niyo po, pag nagpunta ako ng Japan, ano ko yung pronunciation ang inyong Good evening, Sister Marisa. Ayan, si Brother Edward Patrick Besite. Diyos ko, Brother Edward Patrick Besite. Ay, anak po yan ni Lola Ched Besite.
Hi, Libay! At saka kay yung anak niya, si Brother Jacob. Ayan, Brother Jacob, ha? Wednesday ngayon, siguro na mismo kanina yung, good morning! Good morning! Ayan, good evening po, Sister Jeanette, Sister G. Aquino ng Los Baños. Ayan, etong si Sister, taga Isabela din to, tong Purple is Watching. Kamag-anak to si Sister Aida. Mga kapatid, taga si Tina, ng Santiago, Isabela. Ayan, thank you, Lord. Sister Lydia Kalapatan, thank you, Lord po. Praise the Lord. Comfy family, thank you, Lord po. From Talisay, Batangas. Sister Tess Malabonga, ang cute-cute po ng apo nyo, mga kapatid. Talaga naman, sarap kagatin. Happy birthday, Sister Syla Kalibara. Si Ate Lala ba yan? Ay, happy birthday, Ate Lala. Ngayon po pala yan. Talaga nga naman ang mga August. Magbe-birthday na, Brother Arnold, Sister Venus, Sister Sally, Sister Connie, at yours truly, mga kapatid. Ayan. Tsaka si Mami Oring and Tatay Ipe. Ayan. Thank you, Lord. Hello, Sister Jolly. Thank you for watching. At sa ating mga technical staff, Brother Iko, Sister Jam, Sister Tata, Brother EJ, Tita Ria, at ang ating producer, Pastor Alex Bartolome. Thank you, Lord. Ayan. Salamat po. Ayan. Hello, thank you for watching, Sister Amorlita Fulgencio. Ayan. Bakenemen, ang inyong Tepsi. Sister Molita Valencia. Ang sarap po talaga ng tapsilog ni Sister Lita. Superb, mga kapatid. Ayan, Sister Lina Arellano ng Talisay. Thank you for watching po. Brother Efraim from Pangasinan, Alaminos. Ayan, kamag-anak po namin yan. Thank you, Lord, for watching. Brother Tony Malabonga, thank you, Lord, for watching po. Brother Mon Rubio, Sister Joy Rubio, thank you, Lord po, for watching. Magandang hapon po. Brother Louis Belmonte, thank you, Lord po, for watching, for having live here at our Compi Center. Thank you, Lord. Sister Mai Aquino, magandang gabi po. Kamusta po kay Brother Bess? Sister Lita Manggao, Blessed Wednesday din po. At salamat po sa lahat ng kapatiran natin nanonood sa Kaibiga Outreach. Magandang gabi po. Tita Nori Nanyar, Lector ng San Pablo Outreach po. Brother Arnold, thank you for watching. Kasali ka pala sa technical staff. Thank you, Lord, Brother Arnold. Ayan, Sister Sally Flores, ang ating kapwa manggagawa ng Mendez. Sister Eileen Simulata, magandang gabi po from Bulacan. Ang sarap po ng inyong longganisa. Salamat sa Diyos. Mama Linda, thank you, Lord, for watching. Sister Ami Hernandez, kamusta po, Sister Ami, tsaka Tito Johnny, kay Kring Kring, kay Hasmin, at kay Tala. Salamat sa Diyos. Ayan. Thank you, Lord. Yung anak ni Hasmin, baka pwede magpadala, yung baby po, baka pwede magpadala ng ating Chris Talk Tuesday, mga kapatid, ha? Mga infant na po ngayon, mga kapatid. Pakita natin yung, sabi nga, baby pa lang, nakakapaglingkod na sa Panginoon. Sister Tess Adaya Magat, good evening po. Tita Sally Heron Bartolome, hello, Comfy family. Thank you, Lord. Sister Yeye, happy birthday po. Ocampo, ayan, from Labrador, Pangasinan. Ayan, thank you, Lord. Sister Lynn Lucky, magandang gabi po. At thank you, Lord po, for watching us. Sister Josie Umayang from Baguio City, from Pangasinan po pala. Sister Josie Umayang. Thank you, Lord. Ayan. Tita Nida Hernandez, Ninang Nida, salamat po sa pagpapadala lagi ng ating, sabi nga, picture sa amin ng mga manggagawa. Nakaka-uplift po talaga. Mga kapatid, kung napanood nyo po yung ating
pasasalamat ng mga manggagawa, mga kapatid. Totoo po, inuulit-ulit po namin. Maging kami po ay paulit-ulit din namin pinapanood. Kaya salamat po. Maraming salamat. Ibalik po ni Lord sa inyo 100 folds, lalo na po sa good health ng buong angkan, mga kapatid. Thank you. Brother Enol, kailan ka pupunta dito? Thank you, Lord. We miss you po. Ayan, si Tita Virgie Alamag. Mga kapatid, may i-announce lang din po ako na yung pong mga nanalo ng ating CD na ipinagkalob po sa atin, yung mga pinahulaan po sa atin, mga kapatid, after MECQ po, ay amin pong i-announce kung paano nyo matatanggap yung inyong mga CD na napanalunan. At thank you Lord po. Patuloy po tayo mag-participate, mga kapatid, at tunay ng pagpapala ang kaloob ng ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. Hallelujah. Magandang gabi po. At salamat sa Diyos, salamat sa mga kapatiran. Binabati ko rin po ating mga kapatiran dito sa loob ng Confi Center. At salamat sa Diyos, going strong po at patuloy na pinalalakas, proteksyon ng Panginoon ay palaging sumasa amin sa pamamagitan din po ng panalangin nyo, mga kapatid. Maraming salamat po sa panalangin na patuloy na nagdadalanginan ang mga kapatiran. Salamat po, mga kapatid. Sister Lina Pascual, ayan, from Pinagbuhatan Prayer Group. Thank you Lord po. Tikya, kamusta na? Thank you Lord. Alam ko, si Kuya Butch, okay na. Salamat sa Diyos. Sobrang favor talaga kay Lord. Tikya, alam mo na kung ano yung calling sa'yo ni Lord. Ayan, thank you Lord. Sobrang favor. Salamat sa Diyos yan. At alam ko naman, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ayan. Uy, Tita Connie, malapit na ang birthday mo. Kamusta ka? Na-miss ka na namin, Tita Connie, ha? Thank you, Lord. Magulat na lang kami, narito ka na. Thank you, Lord, for watching. Caudilla family. At thank you, Lord. Binabati ko rin po ng birthday si Chris Ann Bartolome, anak ni Tito Ichan Bartolome, at si Victor Castillo na anak ni Tita Mabel, ni Tito Larry. Ayan, happy birthday Victor, happy birthday Chris Ann. Ayan, thank you Lord. Good evening po mga kapatid from Brother Jeff. Thank you Lord. Ayan, alam nyo mga kapatid, itong mga kapatiran din natin, hindi lang po sila bumabate. Sabi po ni Sister Amy Hernandez, thank you Lord mga kapatid sa prayer sa kapatid ko kay Brother Louie. Nakalabas na po siya ng hospital. Thank you, Lord, mga kapatid. At answered prayer na naman po. Alam ko naman po na sabi nga laging tinutugo ng Panginoon ang ating panalangin. Higit sa mga humihingi ng panalangin sa atin. Every morning po, patuloy po kami nagpe-pray sa mga humihingi po ng panalangin. Ayan, sa Sisters of Faith. Thank you, Lord daw po. Sister Josephine Gonzalez, hello po. Tita Menchi, kamusta na po? Thank you, Lord, for watching. Ninong June Bertuccio, alam ko, miss nyo na po, mag-outreach ulit. Thank you, Lord, for watching po. Kamusta po rin po kay Ninang Lenny? Ayan, asawa ni Ninong June Bertuccio. Sister Alice Mosquera, thank you, Lord, for watching po. Salamat at sa Mosquera family. Thank you, Lord po. Ayan. Sister Bell Kalwalhatian. Ate Bell, salamat po for watching from Palakpakin Prayer Group sa San Pablo, Laguna po yan. Thank you, Lord. At mga kapatid, salamat po sa mga patuloy na, sabi nga, maging bahagi ng ating daily live stream, mga kapatid. Tunay nga pong ito ay ating kalakasan. At bukas po, abangan nyo po yung ating Thursday throwback. Ayan. At ang Friday, thank God, it's Friday. At sa Saturday Live Alive. Thank you, Lord. Thank God, thank God, it's Monday. Ang Saturday, Family Day. Friday, Family Day. Ang Yay, Family Day. Ang Friday. Ayan. Ay, mga kapatid, may announcement po kami. Baka po mamaya, antayin nyo po yung mga segment. Si Lord po, patuloy po, sabi nga, binababaan tayo ng mga revelation na, sabi nga, para sa ikagaganda at mapalaganap.
Meron na po tayong abangan mga kapatid. Saturday, it's Patriarchs Day mga kapatid. Abangan nyo po yan. At ma-excite po kayo kasi makikita nyo po ulit yung mga family ng patriarchs kung paano po, sabi nga magbanding ang family. Makikita nyo, kasi ito po ay pang-pamilya, sabi nga sa loob lang ng bahay, pero babahagi po namin sa inyo kung paano po nagbabanding ang mga family dito sa loob, mga kapatid. Magulat po kayo kung ano yung kanilang mga talent na gifts na ipinagkaloob ng Diyos. Excited na ba tayo mga kapatid ha? Thank you Lord. Sister Olive de la Cruz, magandang gabi po. Ayan, Sister Julie Sarkina. Ayan, Tita Julie, Mami Julie ng kila Sister Josibeth Bares. Good evening po, Sister Josie. Mami Julie, Mami G. Ayan, Sister Lorna Pehi. Naikle, thank you Lord for watching. Toledo Clan, Riosa Clan, at saka Gelido Clan. Good evening po, thank you for watching. Titulari Gabiria, condolence kay Sister Celine and family. Ayan, condolence po. Thank you, Lord. Titulars, Sister Beron, ayan, magandang gabi po. At salamat sa Diyos. Kailan naman kayo magla-live dito, mga kapatid? Pagtapos ng MECQ. Thank you, Lord. Sister Blessy Pineda, thank you, Lord, for watching. Brother Bong and Sister Pritzy, ayan, from Baguio, Pinesville, Baguio City. Thank you, Lord po. Mami Rems, Sister Remy Remedios Cabral, Mami Remy Cabral, thank you Lord for watching. Kamusta na po kayo ni Pastor Oying at ang buong family po. Thank you Lord for watching po. Ayan. Jenna Buyabor, thank you Lord for watching. Ayan, kamusta na? Dwayne, lumabas ka. Bawal pala, sorry. Walang quarantine pass. Kailangan kumuha muna sa office. Dwayne. Mami Glo, thank you Lord for answered prayer. Ayan, sabi ni Mami Glo Garcia, thank you Lord for answered prayer. Makakalabas na rin sa ospital ang aking kapatid si Alfredo. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagsagot sa ating mga panalangin. Mga kapatid, patuloy po tayong manalangin para sa mga kapatiran na nangangailangan ng panalangin. Higit po, everyday na prayer po. Salamat po. Ayan. Gandang gabi po, Comfy Family from Sister Pritzy. Ayan. Sister Relly. Ayan, Danganan Fabro. Thank you Lord po for watching. Ayan. Ati Gemma Dimaano, kapatid po ni Brother Arnold ng San Pablo. Thank you Lord for watching po. Ayan, si Mushi, na manugang ni Sister Milet Cruz. Thank you, Lord, for watching, Sister Mushi. Salamat sa Diyos. Hindi, Mushi. Anak pala niya si Mushi. Sorry, mga kapatid. Oo, ayan, Sister Mushi. Sorry po, ayan, anak pala talaga siya ni Tita Milet. Ayan, thank you, Lord. Ninang Cora, Pastor JB, kamusta po? Thank you, Lord, for watching po. Ninong Jess, Evangelio, Ninang Charity, ayan, kamusta po? Medyo pagpasensyaan nyo na po na may mental block na. Sister Letty, kamusta po? Letty Garcia, kamusta? Thank you, Lord, for watching. Okay, mga kapatid. Sa susunod po uling pagbati, mga kapatid. Thank you, Lord, for watching Bible study this evening. Thank you, Lord po. At ngayon po, umpisahan na po natin ang ating Bible study. At ihanda na po natin ang ating puso, ang ating isip, magpuri, mag-umawit, magsumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Sige po, tawagin na po natin si Pastor Romy sa gabing ito upang umpisahan sa unang panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, ang pinakamataas na papuri at pasalamat, nialay namin sa iyo sa gabing ito. Ikaw ay aming papupurihan. Ikaw ay aming sasambahin. Babanggitin ang aming mga labi at ng aming puso ang kabutihan at kabaitan sa aming lahat. Patuloy mo kaming protektahan, pinoprovide lahat ng pangangailangan, pati ang aming mga buong pamilya. Patuloy mong pinakakain ang aming mga spiritual na pamumuhay, ang aming spiritual life.
ng iyong mga salita, ginagamit mo ang live streaming na ito, Panginoon, ang community ito, ang Kompi, upang mapalaganap ang iyong kabaitan, kabutihan sa maraming pang tao na sa iyo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ikaw lamang ang lalapitan, tatawagan. Sa iyo lamang magtitiwala, katulad na sinabi mo sa Psalm 91:14. Ang sabi ng Diyos sa akin, liligtasan tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Lord, salamat sa katiyakan ng kaligtasan, proteksyon, pag-iingat mo. Panginoon, sa 16, sila'y bibigyan ko't kagantimpalaan ng mahabang buhay at ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Thank you so much sa assurance, Panginoon, aming faith. Faith is simply believing in your word. Hallelujah. Panginoon, naririto na kaming muli. Magsisimula ng Bible study. Gagamitin mo ang iyong pinili sa gabing ito upang magbigay papuri, luwalhati sa iyo at marami ang ma-encourage, marami ang lumakas, mabigyan ng pag-asa at pananampalataya, at padaluyin mo ang salita mong aming pag-aaralan sa bawat pamilya, kamag-anak, lahi, angkan, na sila man, Panginoon, ay maligtas at makakilala sa iyo. Maranasan nila sa kabila ng ganitong pangyayari ay may kasiyahan pa rin sa kabila ng kalungkutan, ng negatibo, positive thinking is faith. Father God, thank you so much. Pangunahan mo kami, itataas namin, luluwalhati namin ang iyong banal na pangalang Jesucristo. Ikaw lamang aming pararangalan, luluwalhatiin. Salamat po, sa iyo po ay binabalik ko ang pinakamataas sa papuri at pasalamat. Buong ingat kong binabalik sa iyo sa katamis-tamisan mo pong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awit na po tayo. Good evening, Coffee Family! Ito na naman po tayo ngayon. Tayo po ay magsisimula pong umawit para sa ating Panginoon. At ibigay po natin sa Panginoon ang lahat ng papuri at pagsamba sapagkat siya'y karapat-dapat na pasalamatan. Hallelujah! Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay nandito na muli sa ating midweek Bible study at tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Handa na ba tayo umawit sa Panginoon? Amen! Sabi sa kanyang salita, praise the Lord my soul, all my being, praise His holy name. Praise the Lord my soul, and do not forget how kind He is. Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. Praise Thank you, God. Jesus. Sige po, tayo po ay umawit na sa Panginoon. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Hallelujah! Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Minsan pa, Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. sa'yo ang langit. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang malikha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Minsan pa, pag-ibig
nagmamalim sa tuwi-tuwing na aking aawitin. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang malikha. Lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. pag-ibig mo, Jesus. Pag-ibig mo, Jesus, aking nadarama. Taglay sa tuwi-tuwina, gabay araw-araw. Kaya't ang puso kong ito nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambit ko. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nadarama. Taglay sa tuwi-tuwina, gabay araw-araw. Kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambit kung di papuri sa iyo, aking Panginoon. Ang buhay kong taglay sa'yo iaalay. Kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambit kung di papuri sa iyo, aking Panginoon. Ang buhay kong taglay sa'yo iaalay. Kaya't ang puso kong ito nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambit kung di papuri sa iyo. Hallelujah. Aking Panginoon, ang buhay kong taglay sa'yo iaalay. Kaya't ang puso kong ito'y nag-uumapaw sa pag-ibig na iyong ibinigay. 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 Hallelujah. Oh, thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Salamat sapagkat meron tayong Ama na nagmamahal sa ating lahat. Dakila ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Thank you, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Tumutugon sa mga ibig ng puso ko ito. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Tumutugon sa mga ibig
ng puso kong ito. Dalangin ko, unawain mo ang damdamin ko. Masdan mo, tumatagoy ang kaluluwa ko. Jesus, kailangan kita, kailangan kita. Jesus, kailangan kita, kailangan kita. Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita, kailangan kita. Jesus, kailangan kita, kailangan kita. Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang iyas, maging ginto't pilak, di may hangin. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang iyas, maging ginto't pilak, di may hambing. Sa pag-ibig mo sa'kin, walang bukas, di nagbabago, magpakailanman. Oh, Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Kailangan kita, aking Panginoon. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang iyas, maging ginto't pilak, di may hambing. Sa pag-ibig mo sa'kin, walang bukas,
buhay kong ito. Kailangan sa pag-ibig mo sa akin, walang bukas, di nagbabago, magpakailanman. Oh Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Sa buhay kong ito, kailangan kita. Hallelujah. We worship you, my Jesus. Salamat sa iyo, Diyos. Kay puti mo sa amin. Hallelujah. Pinupunin ka namin. Sinasamba ka namin. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Good evening, brothers and sisters, Comfy family. We all need the Lord. Kailangan natin ang gabay, tulong, patnubay ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpapatuloy tayo sa attributes of God at sa gabing ito, yung communicable attributes of God will be discussed by Minister Boy and Pastor Simple. But before that, meron akong gustong basahin sa atin, and let this be our prayer. Kasi natutuwa naman ako, narinig ko dun sa ating presidente, ang sabi niya, by the grace of God, matatapos din itong ating situation. At ang kanyang sabi nga, by December, sabi niya, of course, lahat tayo at lahat ng tao sa buong mundo ay ang hope natin kay Lord na itong vaccine nga ay maayos na at para sa kapakanan ng lahat ng tao dito sa lupa. Pero alam natin na Jesus controls everything. Meron lamang akong babasahin, mga kapatid, dito sa Isaiah 66,
verses 1 and 2, bago ko tawagin yung ating mga kapatid sa attributes of God. At mercy triumphs over justice. Sa James 2:13 na we are all, tayong mga Kristiyano, yung mercy ni Lord ay mapasa atin. Dito sa Isaiah 66, 1 and 2, ang title nga nito, The Lord Judges the Nation. Doon sa New King James Version, ang pinaka-title niya ay it is about true worship and false worship. Pero tignan ninyo itong mga talatang nandito. And let this be our condition. This be our prayer, as a nation sa Pilipinas muna, Hindi naman ako nagiging makasarili na tayo lang Pilipino o Pilipinas ang ipagdarasal. Ito yung Isaiah 66, 1 and 2. The Lord says, sa good news ko na basa, the Lord says, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house then could you build for me? What kind of place for me to live in? I myself created the whole universe. Ito, mga kapatid, this should be our heart's desire na malagay tayo dito at let us plead with our Creator na matapos na itong pandemic. I myself created the whole universe. Yung earth, footstool ni Lord. Heaven is His throne. Sa earth, tayong mga humans, nilikha in the image and likeness of God. Sa awit 8, sobra ang pagmamahal ni Lord sa atin. So tayo, anong klaseng pagsamba, anong temple ang ating inilalaan sa ating Panginoon Diyos, alam ko na we're giving our best sa pagsamba, gawain sa Panginoon Diyos. Ulitin ko uli mga kapatid. The Lord says, Heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house then could you build for me? What kind of place for me to live in? I myself created the whole universe. I am pleased with those who are humble and repentant and who fear me and obey me. Kaya Lord, have mercy on us sa earth. Favor po sa amin sa Pilipinas, Lord, na yung aming pong presidente mahantong sa 1 Kings chapter 3 verse 9. Kayo po magbigay ng wisdom on how to rule the Philippines. At kami naman po, alam ko po na lahat kami ay nagmamalasakit, lahat ng sektor, ang heart's desire ay talagang nagmamalasakit sa mga pangyayaring ito at lahat ay nagtutulungan. Lord, give us a heart that will always please you and honor you, a repentant heart, Lord. Kung meron man kaming nagawa sa buong Pilipinas, o kami muna, Lord, dito sa Comfy Family, at lahat ng Christian communities, Lord, you will spare us, Lord. At your mercy will be upon us. We will have a humble spirit, a repentant heart, one who trembles in your word. Give us the grace for us to obey and share your glory to all, that you are the creator of universe and we need you, Lord. At itong earth, kayo po ang may-ari. Kaya Lord, we need you in this situation. At help us, Lord, be merciful to all of us.
Your will be done here on earth, Lord. Kaya Lord, salamat po sa pagpapalang espiritual na ibuhos nyo sa amin sa Pilipinas at yung pagkakaisa to bring you glory and magkaroon ng bayanihan, balikatan, tulungan sa lahat ng mga nangangailangan, bigyan ng wisdom ang mga sektor ng society para sa pagbangon sa ekonomiya at salamat din sa kalusugan. Again, Lord, lahat po ng parangal at papuri sa iyo po lamang. In Jesus' name we pray. Hallelujah. O tawagin ko na yung ating mga kapatid, yung mauna sa attributes ng Panginoon Diyos, tawagin ko si Minister Boy Salvacion. Minister Boy, welcome natin mga kapatid, yung ating kamanggagawa. Po sa awit 103, verses 8 to 12. Kay ganda ng kalooban, mahabagi nitong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaon taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Hindi niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng langit, ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. Sa verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa mga may takot sa Kanya. Mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon, magandang gabi ng Bible study. Masaya po kami rito, may konti-konting makeup. Tinanong ko nga yung sister natin, gumawa po ba ako? Sagot ng sister, pagandahin mo na lang kalooban mo, brother boy. Kako mukhang wala ng pag-asa. Mahirap talaga akong pagwapuhin. Ganun talaga. Okay na. Bakit? Ganyan talaga ang tao. Maraming masasabi, maraming pintas, maraming tayong diferensya. Pero pagka sa Diyos, lahat mabuti. Walang anumang di maganda sa Diyos. Kay ganda ng kalooban, sapagkat siya ay mahabagin. Punong-puno ng awa at habag ang kalooban ng ating Diyos. Mayamang-mayaman sa kahabagan. Amen? Ako nga po, ang topic namin ngayon ay yung mercy. Ang mercy ay bahagi ng communicable attributes ni Lord. Ibinabahagi sa tao. Pero ang tatalakayin ko po ay yung absolute side ng mercy. Yung incommunicable. At si Pastor Simple, doon sa moral side ng mercy. Amen? Ako nga naghahanap ako ng kung paanong ibabahagi yung mercy ni Lord ng mauunawaan ng tao. Kaya pumapasok sa isip ko yung parable na sinabi ng Panginoong Yesus, yung tungkol sa Pariseyo at yung tax collector. Yung Pariseyo, pareho silang nanalangin. Yung Pariseyo, walang sinabi kundi, salamat o Diyos, sapagkat ako hindi magnanakaw, hindi magdaraya, hindi ako mangangalunya, at ako ay nagtatites. At 2 beses ako, 1 linggo ko mag-ayuno. Talagang napakaganda ng mga binibitiwang salita. Pero yung tax collector, andun lang sa isang sulok, at sabi ng Biblia ay dinadagukan yung kanyang dibdib. At hindi man lamang makatingin sa langit. At ang pahayag niya, O Diyos, kahabagan mo ako.
isa akong makasalanan. Doon, makaka-relate tayong lahat doon. Kasi wala namang hindi makasalanan sa atin. Kung ngayon, binago lang kasi tayo ni Lord, pero galing tayo lahat dyan. O Diyos, kahabagan mo ako na isang makasalanan. Ang maganda, makasalanan, dapat tayo maparusahan, dapat ay mahatulan, masaktan, pero sa halip na yan ang tanggapin natin. Tayo ngayon ay sumagana sa awa, patuloy na kinahabagan ni Lord, at patuloy na pinagpapala. Yan ang mercy, mga kapatid, na yung undeserved blessing ni Lord ay nasa sayo ngayon. Amen? Magkakahalo na yan. Sa akin, hindi ko na ginugulo ang isipan ko sa pag-ibig, awa, grasya, pabor. Pagka pinag-uusapan ng lahat ng yan, ang mahalaga, napakaganda at napakagaan ng buhay na tinatamasa ko ngayon nung ako ay mapunta sa gawain ganito. Amen? At salamat sa Diyos, minsan, siguro, meron kasi mga pagtuturo na parang hindi maingat na ang awa, kahabagan at grasya, pag-ibig ni Lord, sa New Testament mo lang raw mararanasan yan. Pagdating daw sa Old Testament, pawang bagsik, pawang galit, puro pagpaparusa at puro batas ang laman ng Old Testament. Siguro, ibig niya lamang palitawin na mahalaga ang New Testament. Pero, ako, parang nung una parang ibig kong umayon. Kasi marami talagang patayan sa Old Testament. Pero hindi ganyan, mga kapatid. Alam niyo ba yung salitang mercy? Kung ilang beses ginamit yan? Yan ay ginamit sa Old Testament 4 times more than kung paanong ginamit yan sa New Testament. 4 times. Ibig sabihin, kung 10 sa New Testament, sa Old Testament, 40. Kung 100 sa New Testament, 400 sa Old Testament. Ganun. Kaya, at tatandaan natin, na ang Diyos natin, ang Diyos ng New Testament, ay siya ring Diyos ng Old Testament. Siya yung immutable God, hindi nagbabago. Infinite, eternal. Nakuha niyo po ba? Iisang Diyos yan. At siya pa rin yung Diyos na hindi natutuwa sa kamatayan ng isang masama. Sabi ng Ezekiel 33:11, ang mga tao dapat magbalik loob, magbago, sapagkat hindi dapat mamatay ang tao sa kanilang kasamaan. Kahit na hanggang sa ngayon, ganyan pa din ang layunin ni Lord. Tingin nyo kaya bakit hindi pa nagaganap ang 2 Peter 3:9? Kasi ibig ni Lord, maligtas ang lahat. Ayaw niya na may mapahamak. Hindi lamang basta maligtas, ibig niya pagandahin ang buhay ng bawat tao. Nakuha niyo po ba? Ngayon, kapag ka hindi mo alam ito, matutuong ka roon sa puro na lamang padala ng message ng mga nakakatakot doon sa Facebook, sa Messenger. Minsan hindi ko na binabasa lahat. Tandaan natin si Daniel, si Propeta Daniel, sabi niya, Yahweh, ikaw po ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad, kahit na ang tao ay masuwayin at patuloy sa kanyang pagsalansang. Still ang Diyos mahabagin at mapagpatawad. Hindi nagbabago. Nakuha niyo po ba? Kaya, kaya maraming pagpaparusa sa Old Testament. Kasi katulad ng nabanggit kanina, hindi lamang merciful si Lord, kundi He is just. He is a just God. And He is holy. Kontra-kontra yun. Yung kabanalan ni Lord, naghahanap ng katarungan yun. Pati yung kanyang kahabagan, naghahanap ng katwiran. Amen? Kailangang lumabas yung katarungan. Saan ka naman makakita? Paano mo naman? Kasi ang Diyos natin ay persona. May damdamin, nagagalit, nagtatampo, nalulungkot.
Tayo rin. Nakuha niyo po ba? Kasi we are created in His image and likeness. Kaya kung ano yung damdamin natin, nararamdaman rin ni Lord lahat yun. Sa ano? Sa Numbers 14:11. Sabi ng Diyos, hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Hanggang kailan nila ako paniniwalaan? Sa kabila ng napakaraming mga himala, kababalaghan na aking ginawa sa kanilang harapan, ayaw tanggapin si Lord. Ako nga nagbubulay-bulay ako ng nung salitang Goshen. Ewan ko kung na-meet nyo na yung word na yon. Ano yung isang lugar yon? Doon tumira sila Jose at saka sila Jacob nung sila ay magpunta sa Egypt. Ang pangalan ng lugar, Goshen. At hanggang sa dumami na sila ron. Doon sa aking mga binabasa, napuno ng langaw. Alam niyo yung langaw? Napuno ng langaw ang buong Egypt. Pero yung lugar ng Goshen, kahit isang langaw, wala. Tala ng Biblia yon. Umulan ng yelo. Lahat ng hindi nakasilong, patay. Siguro malalaking yung yelong pumapatak. Pero yung Goshen, hindi nakaranas ng bagyo ng yelo. Ibig sabihin, binabasa ko lang, namamangha na ako sa kilos ni Lord. Kung paano niyang inaalagaan, kinahabagahan ng Kanya. Pero, itong mga taong to, andun mismo. Pero hindi pa naniwala sa Diyos. May time, sige, hindi ka ba magagalit nun? May time, umakyat ng bundok si Moises para makipagtipan kay Lord. Natagalan ng konti. Pagbaba nila ng bundok, iba na ang Diyos ng mga tao. Gumawa na ng mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Diyos, meron bang bansa na nagpalit-palit kaagad ng kanyang mga Diyos kahit na hindi totoo? Pero ako, sandali nyo lang akong palitan. Hindi ka magtataka kung bakit merong mga pagpaparusa, merong mga pagtutuwid. Pero ang sabi ng Panaghoy 3:32, kahit sa mga pagtutuwid ng Diyos, habag at pag-ibig pa rin niya ang kumikilos. Nawa ay maintindihan natin to, mga kapatid. Kahit sa panahon natin, sabi ng Acts 17:30, mahabang panahon na pinagpasensyahan ng Diyos, pinalampas niya yung hindi magandang tingin sa kanya ng tao. Pagmamaliit, pagmamaltrato, paghahamak, pinalampas niyang lahat yan. Pero sa panahong ito, hinihimok niya ang lahat ng tao na magbalik loob at magsisi. Ito na yung panahon na yun. Kailangan pa bang lumala yung mga pandemic na yan? Kanina, nagpray si Pastor Alex. Ang ginamit niyang word, Isaiah 66. Kung mapunan nyo, idididiin niya yung pagiging humble, broken, contrite spirit, at saka yung pagmamahal sa word. O aking Diyos, O Diyos, ako'y kahabagan mo, isang makasalanan. Hindi nyo ba nakikita rin sa word na yun? Yung Isaiah 66, verse 2? Yun ang kinahabagan ni Lord. Mapapalad ang wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yun ang kinahabagan ni Lord. Nakakasamahin niya sa kanyang kaharian. Napakaganda na kalooban ng ating Diyos. Sobra ang pagkamahabagin. Kaya ako inisip ko, kaya pala ang tinawag doon sa trono ng mahabaging Diyos, yung nasa ibabaw ng Ark of the Covenant, ano ang tawag doon? Mercy seat. Mercy seat. Para maintindihan natin lagi, maalala natin lagi na siya ay mahabaging Diyos, na anytime pwede mo siyang lamitan sa lahat ng pangangailangan.
minsan merong isang elder na nagsabi sa akin, ang topic yata ay prayer. Sabi niya, wala namang iba yan, kundi Daniel 9:18 lang, Daniel 9:18. Tinignan ko kung ano ang Daniel 9:18. At mula noon, hindi ko na nalimutan. At naging mahalagang gamit ko sa aking buhay. Ang sabi ron, O Diyos, masdan mo, O Diyos, kami dumudulog sa iyo. Hindi dahil sa kami ay matuwid, kundi dahil sa alam namin. Alam namin na ikaw ay mahabagin. Kailangan alam natin na mahabagin. Pag hindi lumapit si Daniel sa Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan o ano paman, kundi dahil sa habag, puso ng Diyos yan. Nakuha niyo po ba? Mahirap tanggihan yan. Naalala ko tuloy si Bartimeus, nung makitang nagdadaan si Jesus, nung marinig niya nagdadaan si Jesus, sumigaw kagad siya, Jesus, anak ni David, kahabagan po ninyo ako. Kahabagan po ninyo ako. Ang hirap tanggihan nun. Yun. Kaya tayo lalapit kay Lord dahil siya ay mahabagin. At yan ay dapat na alam natin. Amen? At kapag ka sinabing mercy seat, yan ang throne of mercy. Trono ng mahabaging Diyos. Kaya maintindihan naman natin, yan ang luklukan ng awa. Walang ina ng awa. Magalit na kayo sa akin. Total, hindi man kami nakakalabas dito ngayon. Walang ina ng awa. Wag mong bigyan ng question ang pananampalataya mo. Ang mayroon, trono ng mahabaging Diyos. Na ang sabi ng may akda ng Hebrew, wag na tayong magatubili na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon, kakamtan natin ang ating pangangailangan sa oras na kailangan natin yon. Mahabaging Diyos. Walang trono ang ina ng awa, mga kapatid, kung meron man. Ang ama lamang at wala ring ina ng laging saklolo. Pumokus tayo. Ang tagal-tagal na natin dito sa gawain. Ang mayroon, ang Psalm 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at handang tulong, handang saklolo, anumang kaguluhan. Nawa, mga kapatid, magkaroon tayo ng revival. Hindi, huwag kang huminto doon sa Revelation. Maraming Kristiyano alam ang salita. Pero meron pang illumination, meron pang inspiration. Tuloy-tuloy, unawain mo ang salita. Yan ay parang iliwanag sa kadiliman, natatanglaw sa iyo. Nakuha niyo po ba? Magkaroon tayo ng revival. Ano ba ang revival na tinatawag? Maaring body-body, masarap lagi sinasambit ang awit 133. Dumadami ang offering, nakangiti lahat ng tao, pag kumanta, naglulundagan, pagka sumamba talagang mga nakataas ang kamay. Nakikita mo talaga sa revival yan. Pero ang tunay na revival, pagka nararamdaman na ng tao, ang 2 Peter 3:9, yung init ng 2 Peter 3:9. O Diyos, kahabagan mo ako na isang makasalanan. Yan lang ang tanging revival. Kailan ka lumuha kay Lord? Mga kapatid, masarap. Ako kahit yung oras. Sa revival, maalala mo, walang iba kundi ang Panginoon. Lahat ng tuhod luluhod, hihingi ng awa at grasya, kahabagan kay Lord. At ang lahat ng labi, magpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Bakit? Kasi si Jesus ang the greatest display ng God's mercy. Kay Jesus lahat yan. Yung pinali. Sa 1 Timothy 1:15-16, ito ang isang katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. At ang sabi ni San Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat. Pero kinahabagan ako ng Diyos. Kinahabagan ako ng Diyos upang sa pamamagitan ng buhay ko, maipakita ni Jesus kung gaano siya katyaga
upang maging halimbawa ako sa mga mananalig din sa Kanya at sa gayo'y pagkalooban niya rin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayong lahat ay mga modelo ni Lord ng Kanyang mercy. Ang sabi, hindi ka naman pinanguhula ni Lord. Sinabi na sa iyo o tao kung ano ang nire-require ng Panginoon. To live justly, to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ngayon, sa Matthew 9:13, ang sabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo, kasi hinog na ang mga anihin. Humayo kayo, at unawain nyo ang ibig sabihin nito. Habag ang nais ko, hindi hain. Humayo kayo. Unawain nyo. Ngayon, assignment nyo lahat yun. In Jesus' name. Yeah, purihin ang Panginoon. Tayo po ba gising pa, mga kapatid? Yan, alam ko pong gising na gising tayo. Yan, kami pong mga manggagawa, sa amin po, merong malakas ang boses, merong pong mahina, merong mahina-hina. Lahat po ng ito ay nasa mga manggagawa. Pero ang pinakamaganda po, yung mabuting balita po ay nakakarating po sa atin. Ngayon po, ang scripture ko naman po ngayon sa gabing ito ay matatagpuan po dito sa Matthew 5, verse 7. Ano sasaad po dito? Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa kanyang salita na ibibigay yung karunungan. Nakakatuwa yung isinyer ni Brother Boy. Alam niyo po, alam ko pong sa ating lahat na nakikinig, ginawa na po sa atin lahat ni Lord. Diba? Ginawa na niya sa atin, ipinakita na sa atin ng Panginoon yung kanyang habag. Tayo, sa totoo lang po, hindi naman tayo, sabi nga, sino nga ba naman tayo para alalahanin niya? Pero dahil po sa kanyang habag, ginawa po sa atin to. Kaya ngayon po, sa gabing ito nga po yung aking pag-aaral natin tungkol nga po sa salitang merciful. At doon nga po, nakita ko kanina na ibigay na ni Brother Boy yung mga ibang meaning ng merciful. Nakita ko po, doon po sa sa Vines po, mayroon pong salitang Greek, yung salitang merciful. Yung salita pong elemon. Na ang ibig sabihin po ay yung pong full of pity at saka po yung full of compassion. Sabi nga ay punong-puno ng habag at saka po punong-puno ng yung maawain siya. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, alam niyo po talagang ginawa na sa atin ng Panginoon na lahat ng bagay. Lagi naman po natin nababanggit yan na kapag nalaman mo na kung gaanong habag yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, gagawin mo rin to eh. Ako nga, natatandaan ko rin. Na-share ko na naman po ng mga nakaraan. Nung ako'y tawagin din naman ng Panginoon, ako po ay maghuhuwiting din po ako 3.5 years. Ay ako po, nung isinasama po nung panahong yon, na-share ko naman po na sa umaga, mangungubra po ako ng huwiting. Pagdating po ng 2:00 ng hapon, kasama po ng mga manggagawa. At may mga pagkakataon po na nakaupo ako, tatanungin ako ng member. Siyempre, member na po eh. Tatanungin ako, sabi niya, brother, kung natayaan ko daw po yung numero niya. Kasama ko po yung mga manggagawa. Alam niyo, wala po akong narinig sa mga manggagawa na, hindi maganda yan ha. Wala po akong narinig na ganoon. Hanggang po sa dumating na po yung matagal na panahon, alam niyo po, ako na po yung nakonsensya sa sarili ko. Sabi ko, hindi na yata tama yung ginagawa ko. Sabi ko, sa umaga, kukubrahan ko sila ng huwiting at patitin ng hapon, kasama naman ako ng mga manggagawa na nagtuturo. Mga kapatid, magtiwala tayo kay Lord. Isa pa pong pangyayari, nung pong may service pa kami noon na yung green, pagdating ko po doon sa prayer meeting, tumataya po yung member. Yung sister po, tumataya ng huwiting. Tapos yung brother husband, loto po ang tinatayaan niya. Alam niyo, pagdating kong gano'n, siguro napahiya na siya. Sabi niya, brother, pag ako'y pinatama ni Lord, papalitan ko ng adventure yan. Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, brother, huwag po kayong magbibiro ng ganyan. Baka po tutuhanin ni Lord yan. Sabi niya, hindi, papipinturahan ko na lang yan. Alam niyo po, ano pong itinuturo? Nakita ko po sa panahon ngayon, di ba? Maraming mga pagkakataon na napupunta po kami sa prayer meeting na ganun pa rin po ang trabaho nila. Alam niyo po, ang nakita ko, wala po akong wala po akong narinig sa kanila na ganon. Wala pong narinig sila na ganito. Alam niyo po, nasa isip ko, sabi ko, nung ako'y ginagawa ko ito, wala ring taong nagsabi sa akin na hindi maganda yung ginagawa ko. At yun, napakasarap palang alalahanin kapag ang isang bagay ay naranasan mo,
kung paano mo natanggap yung habag ng Diyos, igagawad mo rin pala ito doon sa kapwa natin. At ito nga po, sa buhay natin ngayon, tandaan natin, yung sabi ito, mercy comes from mercy. Ito nga po yung awa mula sa awa at habag mula sa habag. The communicable attribute of God, being merciful, is being shared to us. At ito nga po, ibinahagi na po sa atin ng Panginoon, yung kanyang kahabagan. We receive God's mercy. Tumanggap po tayo ng habag ng Diyos. At ang isa pa po dito, mercy is not giving us what we deserve. Bakit ko po nabanggit ito? Diba? Kung ating natatandaan po doon sa Roma 3:23, ano po ang sabi doon? Tayong lahat ay nagkasala at walang matuwid sa paningin ng Diyos. So, kaya nga po sabi ito, we deserve punishment for sin, but God give us mercy. Simple, lahat tayo makasalanan. Subalit binanggit din po sa Roma 6:23 na we deserve judgment, but God give us mercy for Christ's sake. Diba? Sabi doon ano po ang mangyayari na sa atin? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil po sa habag ng Diyos, kaya nga ang sabi niya dito, yung mercy is God's blessing. Diba? Yan naman po is ang awa ng Diyos. Ito po pagpapala po na nanggagaling sa Kanya. Meron nga pong scripture dito, sabi niya dito sa Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sa Kanyang dakilang kahabagan ay ipinanganak niya tayong muli, patungo sa isang buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Kristo mula sa mga patay. Sabi po niya dito, yung salitang tayo ay, dahil sa awa ng Diyos, tayo po yung na-born again. At dahil po tayo na born again, ano po ang naranasan natin? Di ba? Nagkaroon tayo ng yung bagong pagkakakilanlan, new identity. Ano pa yung isa? Sabi diyan yung new life. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. 2 Corinthians 5:17. Ano pa? Nagkaroon tayo ng bagong layunin sa buhay. Dati, di ba, katulad nga na nabanggit natin kanina, iba-iba po yung ugali natin. Pero ngayon po, tayo'y naging kalugod-lugod sa Panginoon. Lagi ko nga po sinasabi na ako isa rin nung patotoo na talagang pagdating po sa ganito, ako naman po hindi mahiyaing tao. Pero pag tinawag ka naman ng Panginoon, pag tinawag ka pala ni Lord, hindi mo pala, papahalagahan mo pala yung pagpapala na ibinibigay sa inang Panginoon. Ano pa po? Isa pa pong scripture sa Titus 3:5. Iniligtas niya tayo dahil sa ating iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon tayo ng bagong buhay. Grabe yung pagpapalang binanggit dito. Sabi niya, iniligtas tayo sa ating tayo dahil sa hindi daw po dahil sa ating mabubuting gawa. Iniligtas po tayo dahil saan? Dahil sa habag ng Diyos. At ngayon po, ito yung nais ng Diyos na gawin natin. Ito yung nais ng Diyos na nakamta nating habag, nakamta nating awa, ang nais po ng Panginoon, ito ay ating maibahagi sa mga tao. Dito po, meron po akong 3 bagay na tinatawag, nakuha na great example of being merciful. 3 po ito. Una, doon po sa Matthew 18:23-35. Yan po ang kung alam ko naman po na nabasa po natin yan, yun po yung talinhaga ng nang meron 2 pagkakautang. Sa ibang bersyon po, ang nakalagay, milyon-milyong pagkakautang. Sa isang bersyon po, ang nakalagay, 10 milyon yung pagkakautang noong kanyang lingkod doon sa hari. Alam niyo po, dahil po itong lingkod na ito, dahil paglapit niya sa hari, di siningil na siya. Ngayon, nasabi sa kanya, ay wala siyang maibayad. Alam niyo kung anong ginawa ng hari? Ipinases siya na ipagbili yung kanyang asawa, ipagbili siya yung asawa, yung mga anak, at ari-arian niya para makabayad. Pero alam niyo po, ang ginawa nitong lingkod, siya po yung nagmakaawa sa hari at sabi niya, pagbigyan po ninyo ko, patawarin po ninyo ko, sabi niya, at yan po'y babayaran ko pag ako po'y nagkaroon. Alam niyo po, ang ginawa nitong hari, pinatawad po niya ngayon, yung may utang na 10 milyon. Kaya nga lamang po ito niya, nakalimot. Paglabas po niya ngayon, nakatagpo niya ngayon yung may utang sa kanyang 500 piso. At alam niyo po, sabay ang ginawa'y sinakal. At ang sabi, magbayad ka ng utang mo. Pero nagmakaawa po. Alam niyo po,
ang ginawa, ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Ano pong ibig sabihin nito? Sa buhay natin mga kapatid, huwag po tayong makakalimot na tayo'y nakatanggap ng habag sa Diyos. Kaya itong habag pong ito ang nais ng Diyos na, kaya nga itong topic ko po yung communicable. Ang nais po ng Diyos, ito'y ibahagi natin. Siyempre, sa totoo lang ho, naku, pag tinignan po natin ang buhay natin, higit pa po tayo sa mga taong, kaya nga sa panahon no ngayon, paano natin madadala yung mga maraming tao sa Panginoon? Ibig sabihin nun yan, yung bang kinakailang igagawad natin sa kanila. Ako nga natutuwa sa mami nung nabubuhay pa ang mami. Pagka nakita ko ng mami, sabi niya, alam mo, nakita ko yung nanay mo. Sabi niya, nagtitinda, may sunod na bilao. Alam yung sabi niya, pinakiyaw ko yung itinitinda ng nanay mo. Alam niyo, sa kainitan ng araw, sunong-sunong po ng nanay ko yung bilao. Alam niyo po kung anong nakalagay doon. Kalabasa, sitaw. Naku, ang mami po, isa nating nakita rin sa ganun eh. Kaya ang mami, pag kinukwento niya sa akin, binili ko yung tinda ng nanay mo. Kainitan ng araw, nakita ko naglalakad. Kaya ibig sabihin, no, yung nais ng Diyos. Yung habag na natanggap natin, kaya nga lang sabi doon sa binasa natin kanina, huwag tayo makakalimot. Pwede po ba sabihin natin sa ating katabi, huwag tayo makakalimot na tayo nakatanggap ng habag sa Diyos. Ibig sabihin nun niyang yan, pinakita sa atin ng Panginoon yung kanyang habag para sa atin. Pangalawa, saan po yung great example? Una, sa Matthew 18:23 hanggang 25. At yung pong pangalawa, doon sa Luke 15:11 hanggang 42, alam po natin yan. Yung talinhaga ng the prodigal son. Diba? Ano ang ginawa na, di ba, magkapatid? Ano ang ginawa ng bunso? Hiningi ang mana. Tapos nung makuha, nagpakalayo-layo, nilustay sa hindi magandang paraan. Pero ano ang nangyari? Nung maubos yung kanyang kayamanan, bumalik. Ito po, alam niyo po, habang inaaral ko, sabi ko, nga pala, yung anak niyang bunso, nag-train pala doon. Kaya pala, nung maubos yung kayamanan, nag-train ng pagiging katulong. Kaya pagdating doon sa verse 20 ng Luke 15, ano sabi doon? At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito'y labis na naghabag sa kanya. Iyon po yung pangalawang great example ng merciful. Katulad nung tatay, alam niyo po, nilustay na ang kabuhayan, kinuha na yung pera, inubos pero pagbalik. Alam niyo po, di ba ano sabi ng bunso? Huwag na po ninyo akong ituring na anak, katulong na lang. Pero hindi. Ano pa ang ginawa ng tatay? Sinabi sa katulong, madali. Kunin ang pinatabang guya. Ano ang sabi? Suutan siya ng panyapak, singsing. Ano pong klaseng habag yan? Iyan po ang habag na kaya nga sa panahon ngayon, nararanasan po natin yung habag ng Diyos. Tayo nagkakamali, pero yung habag po ng Diyos, lagi pong nasa atin yan. Kaya tayo, pasalamat sa Panginoon. Pangatlo, ano pa ang pangatlong scripture? Doon po sa Luke 10:25 hanggang 37. Iyan po yung parable of the Good Samaritan. Di ba, alam po naman natin, tatlo po yan. Yung tatlong nakakita sa binugbog. Una, alin? Yung priest. Pangalawa, Levites. Pangatlo, alin po? Di ba, ito yung Samaritano. Ano ang ginawa nung makita niya ang binugbog? Di ba, bumaba sa kanya sinasakayang asno, ikinarga at dinala sa bahay pagamutan. Alam niyo po, habang binabasa ko, hindi pala iniwan noong Samaritano yung tulisan, yung binugbog. Alam niyo ang nakalagay sa Bible, pag binasa ninyo, pagdating ng kinabukasan, dumukot ng pera. Ibig sabihin, isipin niyo, dinala sa pagamutan, binantayan pa, nakalagay doon, pagdating ng kinabukasan, dumukot ng pera, at ibinigay doon sa hospital, sa pinagpagamutan. Tapos, ano sabi? Kung meron pa pong kakulangan, babayaran ko pagbabalik ko. Kaya ba natin gawin, mga kapatid, yon? Kaya po natin sa awa at grasya ng ating Panginoon. Kaya nga, nire-remind tayo ng ating Panginoon na yung pagiging maawain ng Panginoon, dapat ay na awa na natanggap natin, ito din po ang dapat nating i-apply sa ating mga kapatid na nangangailangan. At ano pa po, kaya nga ang sabi dito, as regenerated Christians,
we possess the capacity to do the same, to be merciful also. Diba? Ano pong ibig sabihin niya? Tayong mga binago ng Panginoon, sabi niya, kinakailangan daw po na ito'y magkaroon tayo ng gawin natin kung ano yung naranasan nating habag sa Panginoon. Kaya nga pag binalikan natin ang 1 Peter 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo sapagkat sa kanyang dakilang kahabagan na ipinanganak tayong muli. Isipin nyo, pag sinabing ipinanganak na muli, nagkaroon tayo ng bagong buhay. At ito pong bagong buhay na ito yung buhay na tinatamasa po natin ngayon. Kaya nga, sabi ito, communicate God's communicable attribute to others, being merciful. Sabi nga po sa Efeso 5 verse 1, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo ako. Naku, ang sabi ng Panginoon, tinan niyo ha, sabi niya, yamang kayo'y mga anak ng Diyos na minamahal. Sabi niya, tularan ninyo ako. Diba? Kaya dito ipinakita sa atin ng Panginoon na igagawad natin yung katangian na katangian ng Panginoon na pagiging maaway na natanggap natin ngayon. Ito yung gusto ng Diyos na ibabahagi din natin sa ating kapwa. Kaya nga po, ano pa ang sabi dito? When you practice being merciful, you will be treated mercifully. Diba? Para ba anong ibig sabihin yan? Kaya nga pag binalikan natin yung ating binasa kanina, Matthew 5:7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ano pong pagka sa madalit sabi, sinasabi dito na kung ano yung itinanim mo, what you sow, you reap. Tumanggap ka ng awa sa Diyos at ito po yung nais ng Panginoon na igawa din natin sa mga taong nangangailangan. Kaya nga po ako'y natutuwa sapagkat isang bagay ang nakikita natin ngayon na bilang mga naglilingkod sa Panginoon, simple sa mga pinupuntahan natin, iba-iba. Pero isa po ang pinakamaganda. Nakikita po natin kapag ang yung katangian ng Panginoon, naranasan natin na ibinigay ngayon sa atin, yung pagiging maawain. Alam nyo, pagka yan po yung nangyari, katulad ng binabanggit kanina ni Brother Boy, grabe yung pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin ngayon. Sabi nga dapat tayo, di ba? Sabi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapat patay na po tayo Pero dahil po sa habag ng Diyos, tayo po buhay. Ito po, tayo'y naglilingkod kay Lord. Ito po, tayo nagsasalita. Ito po, tayo nakikinig. Ito po mga kapatid, tayo ngayon ay nag-aabang ng ganitong gawin. Ano pong klaseng, awa ng Diyos yan? Ito po yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, pag ating binalikan yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, sasabihin natin, oo nga pala Lord, kung paanong ako'y kinahabagan mo, itong habag na naranasan ko ngayon, ito rin ang gagawin ko sa aking kapwa. Kaya nga po, uulitin ko lang po itong isang mensahe, yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Diba? Kaya tayo po'y natutuwa, nagpapasalamat sapagkat grabe yung ating pagpapala ngayon. Ako nga, pagka tinitingnan ko rin po yung sarili ko, minsan, hindi nga po ako makapaniwala. Simple, akala ko, hindi po ako, parang sa isip ko po, hindi po ako magiging mga manggagawa. Sa totoo lang, hindi naman ako marunong magsalita. Hindi po ako marunong humarap sa mga tao. Pero nung mapunta po ako sa ganito, alam nga namang hindi ka humarap sa tao. Dapat, siyempre, nagtuturo ka. Kaya sa panahon nung ngayon, ito yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya para madali nating maunawaan ang pinaparating ng Diyos sa atin, tingnan po natin yung ginawa sa atin ni Lord. Anong awa ang natanggap natin? Tayo'y pinatawad sa kasalanan. Siyempre, pag tiningnan natin, ang tao lagi nagkakasala. Pero dahil sa awa po ng Diyos, laging naandyan yung kanyang pagiging maawain, laging iginagawad. Kahit minsan, sinasabi nila, dito ka dumaan, ang gusto ng tao. Dito ako dadaan sa gusto ko. Pero salamat ho, at sa panahon ngayon, meron tayong salita ng Diyos. Kaya nga, kung babalikan natin yung ating buhay ngayon, yun po, sapat na po ito para yung habag na tinanggap natin na nagmula sa Diyos, maibahagi din po natin sa ating kapwa. Kaya muli po, salamat po sa Panginoon at ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay ibinabalik ko po sa Panginoon. Thank you, Lord po.
Sige po, tayo po ay mananalangin na sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagmahal po naming Ama, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Sa amin pong topic ngayon sa Merciful, salamat po at ipinakita po ninyong Panginoon sa amin kung gaano yung awa, ang inyong pagiging mahabagin sa amin. Bagaman po, Panginoon, mahina kami at sa amin pong kahinaan, pinapalakas po ninyo kami. Sa amin po, Panginoon, pagkukulang, kayo po ang nagpupuno. At kapag dumarating, Panginoon, ang mga bagay na kami nag-aalinlangan, salamat din po sa inyong mga salita. At lagi po nyo kaming nare-remind na sa inyo kami makakatagpo ng tunay na kahabagan. At ang kahabagan pong ito, Panginoon, ay sa inyo po ito nagmula. Ito po'y pagpapala na tinanggap po namin mula sa inyo, Panginoon. At muli, Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa mga kapatiran namin na patuloy pong nakikinig ng Bible study po namin ito, na alam po namin, Lord, na nawa po yung aming napakinggan sa gabing ito ay nagdagdag sa amin para mapalagaw pa po yung aming pananampalataya. At naniniwala po kami, Lord, na yung inyong salita sa Matthew 4:4 na hindi lang kami nabubuhay sa tinapay, kundi po sa bawat salita na namumutawi sa inyong mga labi. At sa awit 119:105, na ang salita po nyo'y tanglaw sa buhay namin. Kaya, Panginoon, sa bawat umaga pa lang ng buhay namin, pagising namin sa umaga, pagpunta ng mga kapatiran po namin sa trabaho hanggang sa makauwi, kayo, Panginoon, na nagbabantay at nag-iingat. At sa nadalabi po, Panginoon, sandali ng gabing ito, Lord, kapahingahan po na nanggagaling po sa inyo. At alam po namin, Lord, na muli, gigising na naman po kami, na naandun po yung kagalakan namin, na panibago na naman po, Lord, salita ang aming matatanggap sa araw po ng bukas. At muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. At yung pong aming mga kapatid na sa trabaho na pauwi pa lang, salamat po sa inyong pag-iingat. At Panginoon, alam po namin na sa gabi pong ito, alam po namin, Lord, na mayroon pong magandang nangyari sa amin. Sapagkat ang salita po ninyo ay ipinarating ng inyong awa, ng inyong habag, ay iginawad po sa amin, Panginoon. Kaya ang habag pong ito, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo, Lord, na nawa po sa inyong awa at grasya, maibahagi po namin ito. Lalo na po sa mga tao po nangangailangan. At muli po, Lord, sa gabi pong ito, wala po kaming ibabalik sa inyo, kundi ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. 2 Timothy